Pinagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Beans Things at ito ang Season 2 ng How to Go series. So sa video na ito, pag-uusapan natin on how to go to the National Shrine of Our Lady of Lourdes sa Retiro, Quezon City, Part 2. Yan! Mabuhay sa inyong lahat. Maraming salamat sa pag-click nyo sa video na ito. So sa video na ito, tutulungan ko kayong mga relihiyoso, mahilig mag-pilgrimage at sa mga deboto ng Lourdes para makapunta sa simbahan ng National Shrine of Our Lady of Lourdes sa Quezon City. Dahil taga-South tayo, ay sa South tayo magsisimula. Pero kung ikaw ay taga-North or West, pwede ka rin namang sumunod sa travel guide na ito. Once na napanood nyo yung buong travel guide, magkakaroon kayo ng idea kung saan kayo pwedeng makapunta gamit ang directions na mabibigay ko. So muli, ito ay part 2 ng how to go to the National Shrine of Our Lady of Lourdes sa Quezon City. So yung part 1 ay yung unang-unang video ko ng Beans Things na kung saan testing lang siya. So since maraming nagre-request ng iba pang travel guide, ay ginawa nating professional ang atake ng how to go na ito. So, kailan nga ba ang kapistahan ng Lourdes? The Feast of Our Lady of Lourdes is every February 11th of the year. It is always marked by her devotees as an important date to visit her shrine and to celebrate her feast with much pomp and solemnity. So, marami talagang deboto ang pumupunta sa Quezon City para makiisa sa kapistahan ng Nuestra Señora de Lourdes de Manila. Beans Things, may tanong ulit ako. Ang Nuestra Señora de Lourdes de Manila ba ay isang canonical coronada? Yes! Ang Nuestra Señora de Lourdes de Manila ay isang canonical crown image dito sa Pilipinas. Nakoronahan siya noong August 22, year 2020. Natapat ito sa Memorial of the Queenship of the Blessed Virgin Mary. Yung kanyang koronasyon canonical ay na-delay ng ilang beses dahil nangyari nga ito during the COVID-19 pandemic. Kaya na-move siya hanggang sa ayun, natuloy na nga siya sa August 22, 2020. Yun yung araw na kung kailan siya ay nakoronahang canonical. At alam mo ba, nung nakoronahan siyang canonical, nung araw na iyon, naitala ng Pilipinas ang pinakamataas na recoveries sa COVID-19. Dahil nilabas mismo ang original at ang canonical crown image of Our Lady of Lourdes sa Manila. Pinorsisyon siya para sa kanyang karangalan at sa kanyang paggunita bilang bagong koronada. Ayan, naibigay ko na ang mga mahahalagang impormasyon na dapat mong malaman. Ngayon, ibibigay ko naman sa inyo ang importanteng petsa para makapunta sa simbahan ng National Shrine of Our Lady of Lourdes sa Quezon City. Una na dyan, ang kanyang kapistahan. Magandang pumunta sa simbahan niya sa araw ng kanyang kapistahan, February 11. Dahil dito mo makikita ang pagmamahal ng Pilipino sa Birhen ng Lourdes sa Manila. Pwede ka rin naman pumunta sa canonical coronation anniversary niya tuwing August 22. Kapag hindi ka makapunta sa kanyang kapistahan, pwede ka naman makapunta sa kanyang koronasyon anibersaryo. Siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang santong nagpakilala sa atin ng Nuestra Señora de Lourdes. Walang iba kundi si Saint Bernadette Soubirous. Ang kanyang kapistahan ay ginugunita tuwing April 16. Kaya pwede kayong pumunta sa kanyang kapistahan para sa ganoon masulit nyo na rin ang bisita nyo sa National Shrine of Our Lady of Lourdes. At syempre, hindi lang yan yung mga araw na pwede mong puntahan sa simbahan na ito. I-follow nyo na lang ang kanilang mga social media accounts para makita nyo kung kailan ang pinakamagandang araw para makapunta sa simbahang ito. Dahil nagpapa-exhibit sila, minsan naman meron silang grand procession at marami pang iba, kaya i-follow nyo ang kanilang mga social media accounts para sa ganoon ma-schedule nyo na kung kailan kayo bibisita sa simbahang ito. That's enough information. Pumunta na tayo sa direction time.
So ang una mong gagawin para makapunta sa National Shrine of Our Lady of Lourdes ay sumakay ng bus papunta Buendia. Kapag ikaw naman ay taga North or West, pwede ka naman sumakay sa kahit anong LRT1 station. Dahil taga South tayo, sasakay tayo sa bus terminal sa Pasita na kung saan merong nabiyahe roon papuntang Buendia. Kapag ang nasa karatula ng bus ay Buendia LRT, sakyan nyo po yun. Kapag meron siyang nakalagay na Ayala MRT, Paseo, okay lang po, sakyan nyo po yun dahil dadaan pa rin siya sa Buendia LRT. Basta meron siyang nakasulat na Buendia LRT, sure na dadaan yan sa Hilpuyat Station. Pero mas recommended ko ang bus na LRT Buendia lang ang nakasulat sa karatula niya para hindi na po siya dadaan ng Ayala, Paseo at sa iba pang areas. Para diretso ang biyahe mo at hindi matagal. Kaya kapag meron kang nakitang bus na Buendia LRT lang ang nakalagay sa karatula niya, sakyan nyo yun. Ngayon, ang pamasahe mula Pasita hanggang Buendia ay 77 pesos. Ngayon, kapag dumating ka na sa Buendia, bumaba ka na. Ang lugar na kung saan ibababa ka ay Chowking. Doon ka mismo palagi ibababa. Malapit siya sa may footbridge. Kaya pagbaba nyo po roon, maglakad pa po kayo papunta sa Hilpuyat Station. Take note, hindi po tayo sasakay ng tren ha. Punta lang po tayo sa may highway na kung saan nandun yung Hilpuyat Station. So nandito po tayo ngayon sa LRT Buendia. Dito po kayo ibababa. Kung saan ay merong may footbridge. Ito po yung itsura ng area. Ayan po. Dahil ang sinakyan natin ay papuntang LRT o Buendia, dito po kayo ibababa. Ang LRT na po yan ay Hilpuyat Station. So bago po kayo pumunta ng Hilpuyat Station, dito ka po ibababa. Sinasabi naman ng konduktor kung nasa LRT Buendia ka na po. Ayan. So basta ito po yung inyong bababaan. Then pagbaba nyo po ay lakad po kayo papunta roon. Diretso po pagkatapos kanan para makasakay naman po ng jeep papuntang SM Fairview o ng SM North. Ngayon, pagbaba mo ng bus, di ba, maglalakad ka ng diretso. Paglakad mo ng diretso, ay makakapunta ka na sa highway kung saan nandun yung Hilpuyat Station. Ay makikita mo yung terminal ng bus ng DLTB ko. So meron namang tawiran doon, tumawid ka po para makapunta ka sa terminal ng bus ng DLTB. Binstings, magbabas ba tayo? Nasa Pasay lang din naman tayo. Well, hindi. Dahil doon sa DLTB terminal, sa gilid nun ay merong terminal ng mga modern jeep na papuntang SM Fairview. Pagtawid mo ay pumunta ka lang sa terminal ng jeep at sumakay ka. Basta ang karatula ng modern jeep ay SM Fairview, ay talagang dadaan yan sa pupuntahan mo. So, di ba galing ka po doon, so maglalakad ka po rito and tatawid ka po sa may pedestrian lane na po ito. Pagkatapos ay pupunta ka po rito sa Fairview. Sa SM Fairview, basta tanungin niyo po kung dadaan po ba ito ng Welcome Rotonda. Kapag oo, edi sumakay na po kayo dahil doon po tayo bababa sa may Welcome Rotonda. Ito lang ang tanging jeep na dadaan sa Welcome Rotonda. Dahil maraming jeep na nakaistasyon sa Hilpuyat Station, ay tandaan nyo po, sa DLTB ko kayo pupunta at sa gilid nun merong modern jeep terminal na biyaheng SM Fairview. Ayun ang sakyan nyo dahil ito lang ang tanging jeep na dadaan sa Welcome Rotonda. Ang pamasahe ng modern jeep mula Buendia hanggang Welcome Rotonda ay 27 pesos. So ang dadaanan ng modern jeep na ito ay maraming tourist attraction na pwedeng puntahan. Kaya kapag naiisip mong pumunta rin sa mga lugar na ito katulad ng Manila City Hall, National Museum of Fine Arts, Luneta, at marami pang iba, pwede mo ring sundan ang travel guide na ito. So sa buong biyahe mo mula Buendia hanggang Welcome Rotonda ay mag-e-enjoy ka. Kasi ako nag-enjoy din ako. Nadaanan namin yung Quiapo, nadaanan namin yung City Hall ng Maynila, National Museum. Maraming tourist attraction kang pwedeng makita. Even yung Kartilya ng Katipunan, marami po kayong makikita. Kaya sulit din po ang iyong biyahe. Ngayon, kapag malapit ka na sa Welcome Rotonda, tandaan po natin na bababa ka after ng Welcome Rotonda. Hindi ka bababa bago mag-Welcome Rotonda, bababa ka after ng Welcome Rotonda. So parang ito, yung Welcome Rotonda, lalagpasan mo siya, tapos dito ka po bababa. Pwede nyo naman pong sabihin sa konduktor ng modern jeep na sa kabila ka ibababa. Ngayon, binaba na tayo sa modern jeep. Meron naman tayong makikitang footbridge. So, pagbaba natin sa jeep, umakyat lang tayo sa footbridge dahil kailangan nating tumawid sa kabilang kalsada. So, nandito na tayo sa Welcome Rotonda. So, kapag galing kang Pedro Hill o sa Buendia, doon ka po manggagaling papunta po pa ganyan.
So, yung jeep mo ay pupunta rito. So, yun yung welcome rotonda. Pagkatapos po, dito po kayo ibababa kung saan meron pong jeep na ito. Yan, so sabihin nyo lang po, sa kabila po kayo bababa sa may overpass po. Ngayon, pagbaba nyo po ron, akyat na lang po kayo dito sa may overpass na ito sa footbridge. And baba po kayo dun sa may Jollibee. Pagbaba mo naman sa footbridge, ayan, nasa kabilang kalsada ka na, ang babaan mo is Jollibee. Pagbaba mo ng footbridge, maglakad ka lang ng diretso papunta sa Canlaon Street. Sa Canlaon Street, merong jeepney na naghihintay sa'yo para makapunta sa Ensol. Ngayon, sakyan mo yung jeep na yon. Punuan naman yung jeep na yon at mabilis naman mapuno ang jeep. Kaya hindi ka maghihintay ng napakatagal dahil mabilis naman mapuno ang jeep na ito. So, ang pamasahe ng jeep mula Canlaon Street hanggang NS Amoranto o sa Lourdes ay 13 pesos. Pagdating mo sa NS Amoranto Park ay bumaba ka na. Pagbaba mo, tumungo ka lang sa kanan. So sa kanan na iyon, maglakad ka lang ng diretso at makikita mo na ang National Shrine of Our Lady of Lourdes sa Retiro, Quezon City. So hindi po siya mahabang lakaran. So ang palatandaan nyo lang para makapunta sa simbahang ito ay ibababa kayo sa NS Amoranto Park at for sure naman may mga makakasabay kayong pupunta rin sa simbahan at doon din bababa. Kaya wag po kayong mabahala. Ang trademark nyo po ay ang NS Amoranto Park. May 7-Eleven po doon at may Angel's Burger din po kayong makikita. Pagdating nyo po roon, baba lang kayo. Doon po sa may pakanan, diretso po kayo at makikita nyo na ang simbahan na pupuntahan mo. So ganun lang para makapunta sa National Shrine of Our Lady of Lourdes sa Retiro, Quezon City. Ayan, so ayan na po ang travel direction o yung travel guide para makapunta sa National Shrine of Our Lady of Lourdes sa Retiro, Quezon City. So dito na nagtatapos ang video na ito. Remember to watch our travel guide in our YouTube channel, Beans Things, for the fullest details of the travel guide. So kapag gusto niyo na mas detalyadong information kung paano makapunta sa simbahang ito, subscribe lang kayo sa aking channel na Beans Things. So ang nasa harapan ko nga pala, ang mga stampita na nakuha ko during the 73rd Lourdes Fiesta ng National Shrine of Our Lady of Lourdes sa Retiro, Quezon City. At isi-share ko lang sa inyo, itong stampita na ito ay isang commemorative stampita dahil limited lang ang pag-print sa mga stampita na ito at para sa mga parishioners na nakapunta sa February 11 feast, sila lang po ang nakakuha ng stampita na ito. Plus ito rin, isa rin po sa mga binibigay na stampita during the fiesta. So ang stampita na ito ay kino-commemorate ang ika-125th anniversary bilang patron at titular na Nuestra Señora de Lourdes de Manila. Additional note, so i-follow nyo rin yung aking social media accounts. Una sa lahat yung Beans Things sa aking TikTok. Follow nyo po ako dahil dun ko rin po ina-upload yung ibang travel guide at fiesta highlights na ginagawa po natin. So at Beans Things po, i-search nyo po sa TikTok, i-follow nyo po ako. I-follow nyo rin po ang aking Instagram account na Beans Things para makita nyo yung fiesta highlights by pictures. So dito na nga nagtatapos ang part 2 ng how to go to the National Shrine of Our Lady of Lourdes sa Retiro, Quezon City. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at God bless sa inyong biyahe papunta sa simbahang ito. Mabuhay po kayo at Viva la Virgen! Viva!